Na 'to meron akong nakita sa TikTok, medyo hindi ko kasi napanood ito ng portion na ito ng video, kung saan nagkaroon ng iringan dito, sa pagitan ni Raul at isang, mambabatas din na babae. Kung saan, itong si Raul kasi mga kabanat kaya nga tinawag pala itong si Raul, si Raul. Dinagdagan pa nilang, O, kaya naging si Raulo, 'no? Pero hindi ako yung nagsabi, nababasa ko sa mga comment mga kabataan na si Raulo ang nakalagay. Kasi itong namang si Raul kasi, hindi natin maintindihan bakit pinipilit niya na parang gusto niyang papaniwalain itong ating mga kapwa itong mga mambabatas natin na masama yung ginawa ng kasundaluhan, no? Kaya nga mayroon siyang sinabi na dapat daw tanggalin na itong NTFL Cup at saka wag nang bigyan ng pondo. Kasi para sa akin mga kabanat, itong ginawa ng dalawang babae na ito ay planted mga kabanat, para sa akin lang. Planted. Kasi sinabi naman ng tatay na itong mga bata na ito ay involved talaga, at saka kumpirmado naman talaga kung anong hanay ng grupo sila. Kabilang. Pero sabi ni Raul dito ay ang mga bata na daw ito, ay mga tao na, ang mga babae na daw ito, hindi na daw ito bata kaysa edad na 21, 22 na nga yung isa. So ito, panoorin nyo ito maiksing video, ang bangayan nilang dalawa. Po ang sitwasyon kung saan na pwersa na pumirma doon sa affidavit ang dalawa. At no, sinabi diyan na pwersa daw itong dalawang babae na ito na pumirma sa kanilang affidavit. Pero kung balikan natin yung interview ni Pau Persida Acosta, ay malinaw na walang pilitan doon, no? Walang sa pilitan na pagpirma doon, at malinaw na sinabi nga ni Persida Acosta na dumaan pa sa matinding pag-uusap, at saka nag-uusap itong tatlong bali dalawa lang, isang abogado lang at dalawang babae sa isang kwarto. Kung tinanong senior siya, kumaga tinanong talaga kung bukal ba sa kanilang kalooban ng kanilang isinulat, na kasi itong ayon sa balita na itong dalawang babae na ito mismo sulat kamay nila yung kanilang kumbaga lang source statement, nagpapatunay na talagang sumusurrender sila sa ating gobyerno. Pero no, bumaliktad yan mga kabanat, at ang bilis pumick up nitong Makabayan Black mga kabanat. Minsan napapailing ka lang dito sa mga Makabayan Black, ganun sila kabilis. po ang sitwasyon kung saan na pwersa na pumirma doon sa affidavit ang dalawa. At galing na rin po mismo sa bunganga ng ating mga biktima, Mr. Speaker, ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit. And Mr. Speaker, galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yun na voluntarily nag-surrender po sila. Mr. Speaker, ang mga kabataan na ito hindi na po... Hindi paniwalaan ni Raul yan. Hindi yan paniwala mismo sa malinaw na galing mismo sa tatay na sumurinder itong mga kabataan na ito. Nga lang, itong si Raul, pinipilit talaga na gawing masama itong ating kasundaluhan. Lalo na itong sahanay ng NTFL Cup mga kabanat. So hindi ko na idagdagan ng video. Malamang napanood nyo rin ito. Ipinagdidinan ko lang dito na itong Kabayan Black, iba talaga yung approach sa pananaw dito. Una, medyo ginawa nila ng kwento, no? Ginawa nila, at saka ang bilis nila kumuha ng report kaagad, At saka yun, no? Halos tatlo silang sabay-sabay sila niyan na at ang grabe talaga yung panindigan diyan itong si Raul at saka si Castro mga kabanat. Na nakita mo naman na wala siyang dapat tiningnan niyo muna, kung talagang kasi nasa gitna ka, dapat tinitimbang niya muna. Maaari baka mamaya ay nagsinungaling ng itong dalawang babae, di ba? Hindi sa kanila talagang grabe, at saka nagsabi pa nga siya dapat tanggalan daw ng budget itong NTFL. Ibig sabihin, no, parang sa akin nga tingin dito mga kabanat, planted yung pagsurrender nitong mga bata na ito. Hindi naman tayo matawag talaga na bata, pero kasi ginagamit nilang bata, pero na lang tayo, pero sa totoo lang hindi talaga matatawag itong mga bata kasi matanda na ito mga kabanat 22, 21, 22. So para sa akin, sakripisyo itong dalawang bata nito, nagkokunwaring surrender. At kinalaunan, ipapalabas nila na dinukot sila kasi mabigat yung kanilang paratang inabduct sila
Alam natin na pag isang tao inabdak ay kumbaga kung gamitan mo yung ano yan, non-billable yan mga kabanat nga eh. Kung normal na tao yung mag-abduct dyan, eh talagang makukulong ka at walang piyansa yan mga kabanat. So nagkaroon ng iringan, no? Pinipilit ni Raul, no? Na dinukot itong mga kabata, mga babae na ito na una nga in-interview, okay pa sila, doon nakaharap ng media, doon na nagsalita na ng hindi maganda, na mismo sa harap ng ating mga kasundaluhan ay nagsalita ng mali kontra sa sundalo na inabduct daw sila. So lumalabas na itong mga bata na ito o mga babae na ito ay planted yung kanilang pag-surrender para siraan itong NTF. Malinaw yan mga kabat, yan ang stand ko dyan. Kahit sa saan kong anggulo tingnan, di ba? Na ang pag-surrender nila ay planted talaga para siraan, lalo na yun ay budget hearing. Ay gusto nila kasi i-discourage talaga itong NTF mga kabanat. I-discourage talaga nila dahil napakarami ng sumuko, no? Una, gusto nilang pasinungalingan na lahat ng parang gusto nilang ipasinungalingan ng mga sumusuko ay hindi totoo. Di ba? Parang gusto nila yan, no? Yan ang hamon nila. So, yan naman ang mga kabanat, no? Kayo nang masga dyan kay Raul, no? Pag pakinggan natin sinabi ni Raul, masisira ang karang ulo talaga. I'd like to confirm, meron po bang Command and General Staff College sa ilalim ng AFP? Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ilalim ng Command and General Staff College, meron po bang Center for Preventing and Countering Violent Extremism? Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tama po ba na bahagi nito si Sherhana Paiso? I'm in a suspension, Mr. Speaker, so that I don't So yan mga kabayan, alam niyo kung bakit na nagsususpend minsan ng isang hearing? Halimbawa, mga tanong ni Bakabayan Black na sinususpend dahil nga itong namang nakataya na ito, hindi naman alam lahat ng isasagot eh. Kasi sponsor lang siya eh. Siya yung nagtatayo sa budget ng halimbawa itong ating kapulisan, kasundaluhan, o ano pa baga na ahinsya ng gobyerno, siya yung tatayo. Kaya nga mayroong nasa likod dyan, minsan bumubulong. Diba? Bumubulong yan kung anong dapat sasabihin. Kasi sponsor lang siya, hindi naman hawak lahat na isasagot dyan. So yan, minsan nag-ano. Medyo kasi itong mga kabayan black. Sa totoo lang mga kabanat, no? Itong mga kabayan black, halos lahat alam nila yung mga problema eh. Minsan eh, nakikita natin yung mga tanong nila. Halimbawa, pagdating sa mga tanong-tanong, pero bakit hindi sila gumagawa ng batas na para dyan? Di ba? Ang galing nila magtanong, pero wala naman silang hakbang para sila mismo magkaroon ng panukala para paano mabuo yan. Nakakalungkot mga kabanat, mga ganitong mga congressman.